Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Kung ako kay SOG Remulla, medyo may hiya-hiya ako konti. Nothing against Secretary Remulla, pero kasi... ito yung... Pero promise mga kaibigan, nagmumukha silang katawa-tawa ngayon. Promise. Lagi kong sinasabi before, nung sa kaso ng kay Percy Lapid, tsaka yung kay Tebes, na mas maganda po na yung mga bagay-bagay na hindi dapat binobroadcast ay ipanatili munang nakatago hanggat wala pang resolusyon. Kasi dahil dito sa topic na pag-uusapan natin, medyo mukhang nakakahiya to para sa ating DOJ. Sa Secretary Remulla, has assumed office sa DOJ. Meron silang merong unusual na ganap. Sabihin natin ganap, for lack of a better. And by the way, I'm not against Secretary Remulla. I'm not pro Bantag. I'm not pro Tebes. No. This is just an observation, okay? Observation lang to. Ang sinasabi lang natin is, and sinabi na natin to before, 2 times. Sa Percy Lapid at saka dito sa sa Digamos Lake. Sinabi na natin na kapag nag-iimbestiga sila, sana, limitahan muna nila ang pagpapapreskon. Diba? Limitahan na muna ang pagpapapreskon para limitado din ang mga pagkakataon na napapahiya. Nung sa Percy Lapid, iniisip ko baka baka natsambahan lang. Kasi excited pa gigil So, baka, sige, pagbigyan. Tapos nung sa Digamo, parang okay, medyo nag-tone down ng konti. Pero parang hindi pa rin Kasi nung lumabas yung issue ng may nakita raw na human body parts sa septic tank sa Bilibid, mukhang they took it too far. Sorry, may lang napindot. Ito pala. Ayan. Noong July 27, meron daw nakitang mga parte ng tao sa septic tank sa Bilibid. Yan po ang balita. Ito sa Inquirer po ito, no? Ang paborito ko pong i-bash na dilawang newspaper. Ang sabi, human remains were found on Wednesday inside a septic tank at the maximum security compound of the New Bilibid prison in Muntinlupa City, prompting speculation that the site could be a mass grave for missing inmates. Yun na nga. Agoy! Tapos nag-announce, my goodness. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, however, told reporters that among those retrieved was the headless body of Michael Cataroha, a 25-year-old inmate who had been missing since July. Ito na, mga kutsero. mukhang may kapangyarihan ang DOJ. Joke lang yun. Ito na ngayon ang ganap. Ito na guys. Itong balita kanina. Missing inmate Cataroha re-arrested by Angono Police. Agoy! I feel bad for DOJ, sa totoo lang. I mean, with all due respect kay Secretary SOJ Remulla, I hope this is a lesson learned. I sincerely hope this is a lesson learned, Secretary. Kung nakakarating man ang video na ito sa inyo in any way, shape, or form, please know that I'm not I'm not pro Tebes, I'm not pro Bantag, I'm not anti-Remulla. It's not that. It's this. The New Bilibid prison inmate who was reported missing and later on reported to have been found decapitated has been recaptured by police in Angono, Rizal. Ay, agoy. My goodness. Diyos ko. Nahuli ulit. Grabe naman. Panoorin na lang natin yung balita. My goodness. Ito yung balita, guys. Ito na ang Bilibid inmate na mahigit 1 buwan nang nawawala. Siya ang presong inakalang chinop-chop at inilagay sa septic tank ng Bilibid. Mula sa Muntinlupa, nakarating pala sa Angono Rizal ang suspect at doon na siya nadakip. Live mula sa Angono Rizal, nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Gary?
Julius, nandito nga tayo sa Angono Police Station at nandito na nga, buhay na buhay. Nawawalang missing PDL ng Bucor na si Michael Angelo Cataroha. Sorry. Pasensya na, nag-pause ako. Wala pa yung balita. Tatawa lang ako sinabi ni Kuya. Nandito na, buhay na buhay. With emphasis pa eh. Ulitin nga natin. Patawa ako, Kuya, ha? Ng Bucor na si Michael Angelo Cataroha na Angono Police Station at nandito na nga, buhay na buhay. Nawawalang missing PDL ng Bucor na si Michael Angelo Cataroha. Na-aresto siya 4:15 ng hapon at dinala siya rito para sa medical. At yung si Cataroha yung pinagtalunan dati ng Kongreso at Senado at sinabing nawawala at nasa septic tank. Mamaya, eksklusibo akong babalik para interviewin natin, ipakita natin yung interview ng nanay at mismong itong si Michael Cataroha na inaabangan natin ngayon. Julius Sherry. Maraming salamat, Gary De Leon. Kaugnay ng pag-aresto sa tumakas na bilibid inmate na si Michael Cataroha, live mula sa Angono Rizal, nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Buhay na buhay. Nag-mugshot at nag-fingerprinting na nga si Cataroha at kanina ay nakita na nga natin siya at tinanong nga natin pero naging matipid ang kanyang mga sagot kung paano nga siya nang atakas sa Bucor. Sa litrato ito, makikitang hawak ng mga otoridad ang nakatopless pang si Cataroha habang pinoposasan. Kuha yan kaninang hapon lang. Nakapanayam ko kanina ang nanay ni Cataroha na inakusahan noon na nagtatago sa kanyang anak bago matitinanggi niya yan. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kailan mo nalaman nandiyan na sa pagsabi niyo? Wala po akong alam. Wala talaga akong idea. Kasi pilit ko siyang ginawa na wala naman. Bigla na lang daw po siya pumunta sa bahay ng pamangkin ko. Nandun, sa bahay ng Sa pamangkin. tulo naman ng Intel ng Angono, Nasa bahay doon ng pamangkin. Pero wala raw siyang alam. pulis ay agad natukoy ang bahay na pinagtataguan ni Cataroha. Dito na siya nadakip at dinala sa police station para sa verification at coordination ng PNP sa Bucor. Una at eksklusibong ibinilita noon ng News 5 ang pagkawala ni Cataroha sa Bilibid. Nakakulong siya roon dahil sa mga kasong anti-fencing at karnaping. July 15 siya nawala at huling nakita na naghahapunan sa dormitoryo nila. Ang unang sabi ng Bucor noon, baka napagtripan at itinumba na ng ibang inmate si Cataroha. Hanggang sa may na-discovering buto ng septic tank ng maximum security compound. Ayon kay Justice Secretary Boying Rimulya, kay Cataroha ang buto. Pero kalaunan ay binawi ito ng kalihim at inaming na fake news siya. Lumabas din na buto lang pala ng manok ang nakita sa septic tank. Kaya lumutang ang posibilidad na hindi patay at tumakas lang ng kulungan si Cataroha hanggang sa nadakip na nga siya kanina. Julius, nangyari nga kanina ay dadalhin siya sa provincial police station at ang gagawin naman ay doon siya susundin ng Bucor. Hanggang sa ngayon kasi walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Kanina tinanong natin sa Bucor paano nga nahuli si Cataroha. Ang sabi nga nila ay coordination ito ni Angie Bautista, yung dating head executive assistant ni Katapang at yun ang nag-coordinate sa PNP dito sa Angono para madakip nga si Cataroha. Ano daw? Di ba nag-resign yun, yung Angie? Kaka-resign lang noon, dating executive assistant. Kaka-resign lang noon, guys. Teka nga, may balita noon eh. Kaka-resign lang noon eh. Ayan, resigned Bucor official not yet off the hook. Ayan, August 15, 2023. Ayan siya, si Angie Bautista. Kung kailan nagkakaroon ng imbestigan, bigla siyang nag-resign nung araw na yun eh. Bigla-bigla. Kumbaga hugas ka, may takas na lang eh. Suspended pala siya before. Suspended Bucor official Angelina Bautista has resigned, but the investigation continues on her alleged involvement in anomalous deals. Bucor Director General Gregorio Pio Katapang Jr. on Tuesday said his office has accepted Bautista's resignation, subject to surrender of all government properties issued to her under her memorandum receipts before she is issued a clearance. Bautista's resignation as Executive Assistant 4 at the Office of the Director General takes effect August 11. Ayan. Tama. Bautista was relieved from her post on August 5 to give her an opportunity to clear her name in line with the Senate investigation of her alleged involvement in prison anomalies. So yun. So tama pala yung binasa natin kanina. Dagdag lang to. She reportedly owns a catering company and supplies meals to the Correctional Institution for Women in Mandaluyong City. She is also among those being investigated regarding an alleged mass grave and missing inmate at the New Bilibid Prison in Muntinlupa City. Ayan o. And missing inmate at the New Bilibid Prison in Muntinlupa City. Tapos yung balita is, sa kanya galing yung info? Ay doon siya susundin ng Bucor. Hanggang sa ngayon kasi walang representative na dumating mula sa kampo ng Bucor. Kanina tinanong natin sa Bucor paano nga nahuli si Cataroha. Ang sabi nga nila ay coordination ito ni Angie Bautista, yung dating head executive assistant. Oh my God!
Oh my God! Pabibis po sila eh. So she might have known all this time kung nasaan si Kataroha. Oh my God! assistant ni Katapang at yun ang nag-coordinate sa PNP dito sa Angono para madakip nga si Kataroha. Tapos na. Yung, At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.